Walang nakakaintindi sa milyonaryang nagsasalita ng French sa restaurant. Pero gulat sila nang biglang magsalita ng fluent na French ang mahirap na Waites. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, doon ipinanganak si Alona. Bata pa lamang siya ay ramdam na niya ang bigat ng buhay. Ang kanilang pamilya ay nabubuhay lamang sa pagtatanim ng gulay at paminsan-minsang pagbebenta ng kakanin ng kanyang ina sa palengke. Ang ama niya ay wala na. Isang aksidente sa konstruksyon ang kumitil sa buhay nito nang siya'y 7 taong gulang pa lang. Kaya naman lumaki siyang siksikan sa kahirapan kasama ang kanyang ina na pilit na itinataguyod ang pamilya. Anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Yan lang ang puhunan mo sa buhay, madalas sambit ng kanyang ina habang inaayos ang luma nilang mesa na nagsisilbing tindahan. Tumango lamang si Alona. Hawak ang luma niyang aklat na iniregalo ng kapitbahay. Alam niyang ang bawat salitang iyon ay totoo. Kahit mahirap, determinado siyang makaahon. Habang lumalaki si Alona, tumulong siya sa lahat ng gawahing bahay at pagtitinda ng nanay niya. Ngunit dumating ang panahong nagkasakit ng malubha ang kanyang ina. Hindi na to makabangon ng madali at madalas ay inuubo. Kaya si Alona ang pumalit sa halos lahat ng gawain. Dahil dito, nahirapan siyang makapag-aral ng tuloy-tuloy. Nang umabot siya sa edad na 18, napilitan siyang huminto sa kolehiyo at magdesisyong lumuwas ng Maynila. Ang baryo ay hindi na sapat para sa mga pangarap niya at higit sa lahat, kailangan niyang maghanap ng mas malaking kita para masuportahan ang ina. Sa Maynila, natagpuan niya ang sarili sa isang maliit ngunit kilalang restaurant. Hindi ito marangya, ngunit kilala sa mga taong may kaya dahil sa kanilang authentic na putahe. Nag-apply siya bilang waitress, dala ang payak na anyo at mababang kumpiyansa. Pasensya na po, ma'am. Wala po akong karanasan sa malalaking restaurant, sabi ni Alona sa manager. Sabay yuko at halos nanginginig ang boses. Ngunit tumingin lang ang manager sa kanya, mula ulo hanggang paa, at nagsalita. Kung kaya mong magsipag at sumunod sa utos, tatanggapin ka namin. Pero tandaan mo, hindi madaling trabaho ito. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Alona. Sa mga unang araw, ramdam niya ang pangungutya ng ibang empleyado. Tingnan mo yung bagong waitress, ang dumi ng sapatos, parang galing probinsya, bulong ng isa. Probinsyana nga, tingnan mo kung paano siya magdala ng tray, parang malalaglag. Sabat naman ang isa pang waitress na nakapulupot ang buhok. Tahimik lang si Alona. Alam niyang hindi siya dapat patinag. Sa bawat yabag, sa bawat araw ng trabaho, pinipilit niyang maging maayos. Kahit anong utos ng manager ay sinusunod niya. Paglilinis ng mesa, pagbubuhat ng mabibigat na kahon, at pakikipagsapalaran sa mga mataray na customer. Miss, bakit ang padal ng order ko? Minsan ay sigaw ng isang kliyente. Pinilit nang umiti at magpasensya. Pasensya na po sir, agad ko pong aayusin. Ngunit sa bawat pagsubok, nananatili ang isang bagay, ang kanyang pangarap. Lagi niyang iniisip ang ina na naghihintay sa baryo, ang mga simpleng mensahe nito tuwing gabi. Anak, kumain ka ng maayos, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Tuwing matatapos ang shift, uuwi siya sa maliit na inuupahang kwarto sa gilid ng Quiapo. Minsan ay wala siyang ibang ulam kundi sardinas, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Balang araw, makakapagtapos din ako. Balang araw, hindi na kami maghihirap, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kupas na litrato nilang mag-ina sa dingding. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, nakausap niya ang kapitbahay na si Marites, isang labandera. Alona, hindi madali ang buhay dito sa Maynila. Pero bilib ako sa'yo, hindi ka sumusuko, sabi ni Marites. Napangiti si Alona. Wala akong ibang choice ate. Kung susuko ako, sino pa ang mag-aalaga kay nanay? At sa bawat umaga, bumabalik siya sa restaurant, dala ang ngiti at tapang kahit na inaapi. Natuto siyang magbilis ng kilos, maglinis ng walang reklamo, at magdalang tray na puno ng pagkain nang hindi natatapon. Madalas siyang utusan ng manager, nang higit pa sa dapat. Alona, ikaw maghugas ng lahat ng baso, ikaw ring magpunas ng sahig. Walang himik siyang sumusunod. Habang ang iba'y nagrereklamo, si Alona'y tahimik na nagtitiis. Ngunit sa kanyang puso, may apoy ng determinasyon.
Alam niyang ito pa lang ang simula. Sa mga oras na walang masyadong customer, nakaupo siya sa gilid ng pantry, nakikinig sa mga kasamahan na nagpukwento tungkol sa kanilang mga pangarap. Gusto kong makapunta sa ibang bansa, sabi ng isa. Tahimik lang si Alona. Hindi niya binabanggit na matagal na siyang nangangarap ding makapagtapos at maging profesional. Ngunit sa halip na sumali sa kanilang usapan, pinipili niyang magbasa ng librong dala pa niya mula probinsya. Ang lumat gusgusing diksyonaryo ng French na minsan ay ibinigay ng kanilang kapitbahay na dayuhan. Bakit ka nagbabasa ng ganyan? Hindi mo naman magagamit yan dito. Pang-asar ng isang katrabaho. Mumiti lang si Alona. Malay mo, baka balang araw magamit ko rin. At hindi niya alam, darating ang araw na iyon. Isang araw na magbabago sa buong takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa ngayon, patuloy muna siyang nagsusumikap bilang isang simpleng waitress. Ang kanyang puso, bagamat sugatan sa pangungutya at kahirapan, ay puno ng lakas ng loob at pangarap para sa hinaharap. Sa gitna ng makabagong Maynila, dumating si Pierre Montclair, isang lalaking may dugong Pranses at Pilipino. Sa usang Pranses na diplomat at isang Pilipina mula sa Batangas. Lumaki si Pierre sa Paris, kung saan namuhay siya sa marangyang pamumuhay, nag-aral sa mga kilalang unibersidad at namulat sa mundo ng negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may puwang sa kanyang puso na naghahanap ng koneksyon sa bansang sinilangan ng kanyang ina. Nang bumalik siya sa Pilipinas, dala niya ang hangaring magtayo ng negosyo. Sa isip niya, ang bansa ay may malawak na oportunidad na maaaring pagyamanin kung gagamitan ng tamang kaalaman at puhunan. Ngunit hindi siya marunong ng Tagalog at ang English naman ay limitado lamang ang gamit niya. Kaya't madalas siyang magsalita ng French, ang wikang kinalakihan niya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng meeting sa Makati, napagpasyahan ni Pierre na kumain sa isang restaurant na inirerekomenda ng kanyang business partner. Kasama niya ang 2 banyagang investor at ilang bodyguard na laging nakasunod. Ang kanyang presensya ay agad na nakatawag pansin sa lahat ng tao sa loob ng restaurant. Matangkad, maputi, may matangos na ilong at malamlam na mga mata na parang laging nag-iisip. Ang suot niya ay isang mamahaling suit na kulay navy blue at ang bawat kilos niya ay may kumpiyansa ng isang milyonaryo. Bonsoir, monsieur. Table for 6. Magiliw niyang sambit sa French sa head waiter. Ngunit agad itong natigilan at hindi alam ang isasagot. Sir, English please, sagot ng waiter na halatang naiilang. Tumango si Pierre, ngunit hindi na nag-abala pang ipilit. Tumuro lamang siya sa isang bakanteng mesa sa may gilid at doon sila naupo. Habang nakaupo, napansin ng mga customer ang kakaibang dating ng grupo. May aura ng kapangyarihan at kayamanan na bumabalot sa kanila. Habang nag-uusap sila ng kanyang mga kasama sa French, ang ibang staff ay nagmamasid. Hindi alam kung paano sila mapaglilingkuran ng maayos. Pierre, are you sure this place is good? Tanong ng isang kasama niyang investor. Pierre, sagot sa French. Oui, c'est un des meilleurs restaurants locaux. Ils disent que le chef est exceptionnel. Oo, isa raw ito sa pinakamadaling na restaurant dito. Sabi nila, mahusay daw ang chef. Ngunit dahil walang nakakaintindi, tumango na lang ang kanyang kasama, sabay sulyap sa menu na hawak ng waiter. Ang problema, hindi rin nila alam kung paano ipapaliwanag ang gusto nila. Habang nag-aalangan ang mga waiter at tila nagkakagulo kung sino ang magsisilbi, nanatili si Pierre na kalmado. Sanay siya sa ganitong sitwasyon, sa maraming bansa siyang nakapunta, at madalas ay hindi siya nauunawaan agad. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam niyang parang may distansyang hindi niya mabasag. Sa isip niya, ito ang isa sa mga bagay na pinaka-namimiss ko. Ang sariling wika ko ang aking sandigan, ngunit sa bansang ito, tila ba nagiging hadlang ito para makakonekta ako. Habang naghihintay ng pagkain, nilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng restaurant. Nakita niya ang mga staff na nagbubulungan, halatang hindi alam kung paano haharapin ang kanilang espesyal na customer. Hindi iyon nakaligtas sa kanyang paningin.
Pourquoi il semble si confus? Tanong niya sa kanyang bodyguard. Bakit parang litong-lito sila? Sir, maybe they don't understand French. Sagot ng bodyguard sa putol-putol na English. Tumango na lamang si Pierre. Hindi siya galit, ngunit halatang may pagkadismaya. Sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang kanyang kultura. Para kay Pierre, ang French ay hindi lang wika. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na anyo ay may malalim na sugat. Bata pa lamang siya nang iwan siya ng kanyang ina sa France upang bumalik sa Pilipinas at alagaan ang kanyang may sakit na lola. Lumaki siyang halos wala ang gabay ng kanyang ina at sa bawat pagkakataong inaalala niya ito, may lungkot na bumabalot sa kanya. Kaya't ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay may bahid din ng pag-asa. Pag-asa na maramdaman muli ang koneksyon sa kanyang pinagmulan. Pierre, why did you decide to invest here? Tanong ng isa sa kanyang mga kasama. Sumagot siya sa French. Parce que c'est le pays de ma mère. Je veux créer quelque chose ici, pas seulement pour l'argent, mais aussi pour mon cœur. Dahil ito ang bansa ng aking ina, gusto kong gumawa ng isang bagay dito, hindi lang para sa pera, kundi para rin sa puso ko. Hindi siya sigurado kung naunawaan siya ng buo ng kanyang mga kasama, ngunit para kay Pierre, mahalaga na masabi niya iyon. Nang dumating ang pagkain, halatang nagkamali ang order. Ang pasta ay hindi ang kanilang inirequest. At ang steak ay lutong medium rare imbes na rare. Napailing na lamang ang kanyang mga kasamahan. Sir, sorry po, wika ng waiter. Ngunit hindi ito naintindihan ni Pierre. Quoi? Ce n'est pas ce que nous avons commandé? Sagot niya sa French, halatang nadismaya. Ano? Hindi itong in-order namin. Nagkatinginan ang mga staff, hindi alam ang gagawin. Habang papalakas ang tensyon, nanatili si Pierre na mahinahon, ngunit ramdam ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Pierre, maybe we should leave? Suhestyon ng isa sa kanyang kasama. Ngunit bago pa man siya makasagot, napansin niya ang isang babaeng waiter na tila nakatingin mula sa malayo. Tahimik lang ang ito, ngunit may kakaibang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang naramdaman niyang may pagbabago na paparating. Sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng abala, nagpatuloy pa rin si Pierre sa kanyang pagkain. Ngunit sa puso niya, ramdam niyang may kulang. Isang bagay na hindi niya mahanap sa kahit anong pera o negosyo. Hindi niya alam na ang kulang na iyon ay malapit nang mapunan ng isang simpleng waitress na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Maagang gabi iyon sa restaurant nang dumating ang grupo ni Pierre. Katulad ng dati, mabilis silang nakatawag ng atensyon. Mga banyagang kasuotan, mga mamahaling relo, at matatag na tindig na halatang may dalang kayamanan. Halos lahat ng mga staff ay nataranta. Ang manager mismo ang lumapit para umalalay. Ngunit gaya ng dati, nagkaroon agad ng problema dahil walang nakakaintindi ng French. Bonsoir, nous aimerions commander quelque chose de spécial. Ani Pierre, nakatingin sa menu at nagsasalita sa kanyang natural na wika. Magandang gabi, nais naming umorder ng espesyal. Nagkibit-balikat ang manager at tumingin sa mga waiter. Sino dito ang marunong? Wala o baka ikaw? Sabay turo sa isang waiter. Sir, sorry po. Hindi ko talaga gets. Sagot ng waiter na halatang naiilang. Inagsimulang mainis ang mga kasama ni Pierre. Isa sa mga investor na banyaga ay nagsabi sa Ingles, "This is unacceptable. How are we supposed to enjoy dinner if no one understands?" Nagkatinginan ang staff at mabilis silang nagbulungan. Ano ba yan? Baka magreklamo sila at mawalan tayo ng malaking customer. Habang nagkakagulo abala si Alona sa pagliligpit ng mga baso sa kabilang mesa. Pinapanood niya ang nangyayari at napansin niya ang panginginig ng kamay ng mga kasama niyang waiter sa sobrang kaba. Alam niya ang hirap na humarap sa isang banyagang hindi mo maintindihan, ngunit naramdaman din niya ang lungkot kay Pierre. Isang banyagang tila naghahanap lang ng simpleng komunikasyon. Alona, huwag kang makialam. Hindi mo trabaho yan. Bulong ng supervisor sa kanya, mahigpit ang tono. Ngunit hindi mapakali si Alona. Muling tumingin si Pierre sa staff, nagtanong, "Excusez-moi,
person ici ne parle français? Pasensya na, wala bang marunong mag-French dito? Natahimik ang lahat. Walang sumagot. Hanggang sa maramdaman ni Alona ang bigat ng katahimikan, huminga siya ng malalim, lumapit ng marahan, at sabay sambit ng malinaw. Oui, monsieur, je parle français. Comment puis-je vous aider? Oo, Ginoo, marunong akong mag-French. Paano ko kayo matutulungan? Nagulat ang lahat. Ang supervisor na kanina'y nagbawal sa kanya ay halos malaglag ang panga. Alona, marunong ka pala niyan? Bulalas niya. Lumingon si Pierre. At sa unang pagkakataon ay sumilay ang ngiti sa kanyang malamlam na mga mata. Enfin, vous parlez français? Merci beaucoup, mademoiselle. Sa wakas, marunong ka mag-French. Maraming salamat, Binibini. Walang kanuman po, sagot ni Alona. Medyo nanginginig pa ang boses, ngunit puno ng tapang. Ano po ang nais ninyong i-order? Kanyang tinulungan si Pierre at ang kanyang mga kasama. Isinalin sa Tagalog at English ang kanilang mga gusto at ibinigay ang malinaw na detalye sa kusina. Sa wakas, naging maayos ang daloy ng kanilang order. Hindi ko akalain na kaya pala niya yun, bulong ng isa pang waiter. Kaya pala lagi siyang may dalang lumang libro, yun pala French dictionary. Samantala, napansin ni Pierre ang pagpapawis ni Alona. Ngunit hindi matatawaran ang galing nito sa pag-translate. Hindi lamang niya nailigtas ang gabi, kundi napagaan din ang pakiramdam ng lahat sa mesa. Votre français est excellent. Où l'avez-vous appris? Tanong ni Pierre habang naghihintay ng pagkain. Magaling ang French mo. Saan mo to natutunan? Mumiti si Alona ng mahimhin. May kapitbahay po kami dati, isang gurong Pranses. Tinuruan niya ako noong bata pa ako bilang kapalit ng pagtulong ko sa mga gawaing bahay. Namangha si Pierre. Incroyable, vous êtes très talentueux. Hanga-hanga, napaka-talented mo. Nakangiting tumango si Alona, ngunit agad ding umatras at nagpaumanhin. Pasensya na po kung hindi ako agad lumapit. Nahihiya kasi ako. Non, c'est parfait. Vous êtes mon héros in ce soir. Biro ni Pierre. Hindi, perpekto ito. Ikaw ang naging bayani ko ngayong gabi. Nagpatuloy ang gabi ng mas maayos. Naging tulay si Alona sa bawat usapan at dahil dito, nagkaroon ng koneksyon si Pierre, hindi lang sa staff, kundi pati na rin sa mismong lugar. Habang nagsasalita siya, ramdam ng lahat ang respeto ni Pierre sa dalaga. Ngunit sa kabilang banda, hindi natuwa ang supervisor. Sa isip niya, ano to? Biglang siya ang naging bida? Aba, hindi pwede. Nakita niyang tila nagsisimula nang makuha ni Alona ang atensyon ng milyonaryo. At sa puso niya'y unti-unting sumibol ang inggit. Habang lumilipas ang oras, natapos din ang kanilang hapunan. Bago umalis si Pierre, muli niyang nilapitan si Alona. Merci encore, mademoiselle. Vous avez rendu cette soirée mémorable. Maraming salamat muli. Ginawa mong hindi malilimutan ang gabing ito. Walang anuman po. Ginawa ko lang ang aking trabaho. Sagot ni Alona, sabay yuko. Habang papalabas si Pierre, hindi niya maiwasang muling lingunin ang waitress na nagligtas sa kanyang gabi. Sa isip niya, hindi ko pa alam ang pangalan mo, ngunit hindi kita malilimutan. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang koneksyon na hindi inakala ni Alona. Isang koneksyon na magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita sa buong restaurant tungkol sa naganap kagabi. Lahat ng empleyado ay hindi makapaniwala sa ipinakita ni Alona. Ang dating tahimik na waitress na madalas nilang minamaliit ay biglang naging sentro ng atensyon dahil sa kanyang kahusayan sa French. Hindi ko talaga akalaing marunong siya, bulong ng isang waiter habang nag-aayos ng mesa. Kaya pala lagi siyang may dalang libro, yun pala French dictionary. Ewan ko ba, baka nagkataon lang yon. Siguro kabisado lang niya yung ilang salita. Sabat ng isa pang waitress na may halong inggit sa tono. Tahimik lang si Alona habang nagliligpit ng mga baso. Hindi siya sanay na siya ang pinag-uusapan ng lahat. Ngunit alam niya na darating ang panahong kailangang ipaliwanag niya ang lahat. At dumating ang pagkakataong iyon nang tawagin siya ng kanilang manager. Alona, pumasok ka sa opisina. Malamig na wika ng manager. Sa noob, nakaupo ito na may nakataas ang kilay. Ano ba itong narinig ko? Marunong ka raw ng French? Bakit na yun mo lang sinabi? Napatungo si Alona.
Pasensya na po ma'am, hindi ko naman po intensyon na magmayabang. Bata pa po ako, tinuruan na ako ng isang gurong Pranses na naging kapitbahay namin sa probinsya. Tinuruan niya ako kapalit ng pagtulong ko sa mga gawaing bahay. Nagulat ang manager. Guro, hindi ka ba nag-aral ng formal class? Hindi po, libre niya akong tinuruan. Araw-araw, pagkatapos kong mag-aral at tumulong sa nanay ko, pumupunta ako sa bahay nila para mag-aral ng French. Siya po ang nagbigay ng mga lumang libro. Hanggang ngayon dala ko pa ang iba, paliwanag ni Alona. Napangiti ang manager, bagamat halatang pilit. Kung tutuusin, malaking bagay ito. Pero tandaan mo, Alona, huwag mong kakalimutan kung nasaan ka. Waitress ka pa rin dito. Alam ko po, mahina niyang tugon. Ngunit sa puso niya, alam niyang may kakaibang binhi ang itinanim ng mga pangyayaring iyon. Samantala, si Pierre ay hindi pa rin makalimot sa gabi ng kanilang pagkikita. Habang nakaupo sa kanyang hotel room kinabukasan, inalala niya ang tapang ni Alona. Incroyable. She speaks French fluently without formal training. Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang sarili niyang ina na minsang nagsalita rin sa kanya ng Tagalog noong bata pa siya. Ang tinig ni Alona ay tila nagbalik ng alaala ng kanyang kabataan. Ilang araw ang lumipas, bumalik muli si Pierre sa restaurant. Nang makita siya ng staff, mabilis silang nagsigawan sa likod. Nandyan na naman si Monsieur Pierre. Siguradong hahanapin niya si Alona. At hindi nga nagkamali ang hinala nila. Nang makita si Alona, agad siyang tinawag ni Pierre. Mademoiselle, vous êtes ici. Pouvez-vous m'aider encore une fois? Binibini, nandito ka? Maaari mo pa akong tulungan muli? Mumiti si Alona. Oui, monsieur. Avec plaisir. Oo, Ginoo, ikinagagalak ko. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta order ang kanyang tinulungan. Inanong siya ni Pierre tungkol sa ilang lokal na salita at kaugalian sa Pilipinas. Comment dit-on merci en Tagalog? Paano sinasabi ang thank you sa Tagalog? Napangiti si Alona. Salamat po, sagot niya. Salamat, maingat na ulit ni Pierre. Pilit na binibigkas ng tama. Napatawa si Alona ng bahagya. At doon nagsimula ang mas malapit na koneksyon nila. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong ito. Sa pantry, kinausap siya ng kanyang supervisor. Alona, huwag mong isipin na dahil marunong ka ng French, mas mataas ka na sa amin. Tandaan mo, waitress ka lang. Napayuko si Alona. Hindi ko naman iniisip na mas mataas ako. Ginawa ko lang kung ano ang dapat kong gawin kagabi. Ayokong mapahiya ang restaurant. Ngunit sa puso niya, may bahid ng lungkot. Alam niyang hindi lahat ay makakaunawa sa kanya. Gayunpaman, nanatili siyang matatag. Minsan nagtanong si Pierre habang kumakain, Pourquoi vous travaillez ici, mademoiselle? Avec votre talent, vous pouvez aller plus loin. Bakit ka nagtatrabaho dito, Binibini? Sa talento mo, mas malayo ang mararating mo. Nagtagal bago nakasagot si Alona. Para po sa nanay ko, may sakit siya sa probinsya. Kailangan ko pong magpadala ng pera. Pangarap ko pong makapagtapos ng kolehiyo, balang araw. Pero sa ngayon, ito muna ang kaya ko. Natahimik si Pierre. Sa loob-loob niya, humanga siya sa tapang at dedikasyon ng dalaga. Hindi ito katulad ng mga taong nakasanayan niyang makausap sa kanyang mundo. Mga taong ang iniisip lamang ay yaman at impluensya. Si Alona ay totoo, puno ng pangarap at sakripisyo. Pagbalik niya sa kanyang hotel, hindi siya mapakali. Naisip niya ang mga salita ni Alona. She works for her sick mother. And she dreams of finishing college. Such determination. Habang nakatingin sa bintana ng kanyang kwarto, ramdam niya ang kakaibang paghanga. At sa kanyang puso, unti-unti nang umusbong ang kagustuhan na muling makita at makausap ang simpleng waitress na iyon. Sa kabilang banda, si Alona ay bumalik sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Habang hawak ang lumang diksyonaryo ng French na halos gumuho na ang mga pahina, napangiti siya. Kung hindi dahil sa librong ito, baka hindi ko na nakilala si Monsieur. Ngunit agad din niyang tinapik ang sarili. Alona, huwag kang magpadala. Siya'y milyonaryo. Ikaw ay simpleng waitress lang. Hindi magtatagpo ang mundo niyo. Ngunit kahit anong pagpigil ang gawin niya, alam niyang nagsimula ng mabuksan ang isang pinto.
Isang pintong magbubunyag ng higit pang mga lihim at pagkakataon na magpapabago sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw mula nang muling bumisita si Pierre, dumating ang isang hindi inaasahang balita para kay Alona. Isang tanghali habang abala siya sa pagliligpit ng mga pinggan, tinawag siya ng manager papasok sa opisina. Nandoon na pala si Pierre, nakaupo ng maayos at tila may mahalagang sasabihin. Alona, wika ng manager na may bahagyang ngiti, ngunit may halong pagkailang. Si Monsieur Pierre ay may espesyal na hiling, at mukhang ikaw ang gusto niyang makatrabaho. Napatigil si Alona, tila hindi makapaniwala. Po? Ako? Tumango si Pierre at ngumiti. Mademoiselle Alona, j'ai besoin de vous. Je voudrais que vous soyez mon interprète dans mes réunions. Bini-bini Alona, kailangan kita. Gusto kitang maging interpreter sa aking mga meeting. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Interpreter? Pero hindi po ako profesional, simpleng waitress lang po ako. Ngunit tumingin si Pierre ng diretso sa kanya at seryosing sinabi, Vous êtes la seule en qui j'ai confiance ici. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko rito. Hindi alam ni Alona kung ano ang isasagot. Napatingin siya sa manager, ngunit halatang hindi ito masaya. Kung iyon ang gusto ni Monsieur, wala tayong magagawa. Malamig na sambit ng manager. At sa unang pagkakataon, dinala si Alona sa isang business meeting. Kasama na si Pierre at dalawang banyagang investor sa isang eleganteng silid ng isang hotel sa Makati. Kinakabahan siya habang hawak ang maliit na notebook, ngunit pinilit niyang maging matatag. Habang nag-uusap si Pierre at ang mga investors, siya ang naging tulay ng kanilang komunikasyon. Monsieur Pierre says he is willing to invest half of the capital, provided that the local partners commit to transparency. Wika niya sa malinaw na Ingles. Namangha ang lahat. Hindi lamang niya naisalin ng tama ang mga salita, kundi na iparating din niya ang damdamin at intensyon ni Pierre. Ang mga banyaga ay natuwa at agad na naging maayos ang diskusyon. Pagtatapos ng pulong, milapitan siya ni Pierre. Bravo, mademoiselle. Vous avez été parfaite. Magaling binibini. Napaka-perpekto mo. Napayuko si Alona. Namumula ang pisngi. Ginawa ko lang po ang aking makakaya. Simula noon, naging regular na si Alona sa bawat business meeting ni Pierre. Kahit na waitress pa rin siya sa restaurant, nagkaroon siya ng bagong papel bilang interpreter. Sa tuwing makikita siya ng ibang empleyado na umaalis kasama ang milyonaryo, hindi maikakaila ang kanilang pagkagulat. Grabe, si Alona, kasama na lagi si Monsieur Pierre, bulong ng hisa. Siguro nililigawan na siya, sarkastikong sadi ng supervisor. Ano naman, marunong siya hindi tulad natin. Balik ng isang waiter na nagsimulang humanga sa kanya. Sa mga meeting, hindi lamang basta tagapagsalin si Alona. Minsan, nagbibigay siya ng simpleng opinyon kapag tinatanong. Tulad ng minsang pinag-usapan nila ang pagpili ng lokasyon ng bagong branch ng negosyo. Which area do you think would be more accessible to ordinary people? Tanong ng isang investor. Napaisip si Alona at naglakas loob na sumagot. Kung gusto po ninyong mas madali kayong marating ng lahat, mas maganda po siguro sa Quezon City area. Maraming estudyante at pamilya roon na mahilig kumain sa mga restaurant. Nagulat siya nung seryosong tumango si Pierre. El Arezon. Tama siya. Simula noon, napansin ni Pierre na may talino at likas na pakiramdam si Alona pagdating sa pangkaraniwang tao. Isang bagay na kulang sa kanyang mga business partners na puro numero at kita lang ang iniisip. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang makita ng ibang empleyado ang pagbabago kay Alona. Hindi na siya basta waitress na tahimik sa sulok. Unti-unti nagiging inspirasyon siya. Kapag nakikita siyang naglalakad kasama si Pierre at nagsasalita ng French, hindi na pagtatawa ang naririnig niya kundi mga bulong na may halong paghanga. Alam mo, nakakahiya dati kinukutya natin siya. Ngayon tingnan mo, tinitingala na, sabi ng isa. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang kanyang supervisor na dati laging nang mamaliit sa kanya ay lalong nainggit. Minsan sa pantry, diretsahan siyang kinausap nito. Alona, huwag mong kalimutan, hindi ka bagay sa mundo ng mga milyonaryo. Kapag tapos na ang kailangan nila sa'yo, babalik ka rin sa pagiging ordinaryo. Napangiti lamang si Alona, bagamat masakit sa kanyang dibdib ang mga salitang iyon. Hindi ko naman po pinipilit. Ang gusto ko lang ay magawa ang trabaho ko at makatulong kay nanay.
Sa kabila ng lahat, pinilit niyang maapektuhan. Sa tuwing nakikita niya si Pierre na masayang nakikipag-usap dahil sa tulong niya, nararamdaman niyang may kabuluhan ang lahat ng sakripisyo. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na meeting, naglakad sila palabas ng hotel. "Alona," wika ni Pierre, "do you realize how important you've become to me and my work?" Natigilan siya. "Ako po? Pero Monsieur, marami po kayong taong mas bihasa." Ngumiti si Pierre. "Perhaps, but none of them understand me the way you do." Nabighani si Alona sa sinseridad ng kanyang tinig, sa kanyang puso. Alam niyang nagbabago na ang takbo ng kanyang buhay. Mula sa isang payak na waitress, siya ngayon ay naging bahagi ng mas malaking mundo. Isang mundong puno ng oportunidad na hindi niya akalaing maaabot. Habang patuloy na lumalawak ang papel ni Alona bilang interpreter ni Pierre, sabay naman nito ang pagbigat ng mga pagsubok na kanyang hinaharap. Sa unang tingin, tila ba unti-unti nang gumaganda ang kanyang kapalaran, ngunit sa likod nito ay nagsisimula ring umusbong ang mga taong hindi masaya sa kanyang pag-angat. Ang kanyang supervisor, ang isa sa mga pinakaapektado, si Marivic, isang veteranang empleyado ng restaurant, ay hindi matanggap na isang simpleng probinsyanang waitress na dati laging tahimik sa sulok ay biglang napansin ng isang milyonaryo. "Hindi ko talaga matanggap," bulong ni Marivic sa kapwa empleyado habang nag-aayos ng mga gamit. "Ako ang mas matagal dito. Ako ang mas sanay. Pero bakit siya ang pinapansin?" Kasi marunong siya ng French," sagot ng isa. Napairap si Marivic. "French? Ano bang silbi niyan dito?" "Ginagamit lang niya ang talentong yan para makalapit kay Monsieur Pierre. Makikian niyo, gagamitin lang niya ang yaman ng lalaki." Mabilis kumalat ang tsismis sa iba pang empleyado. Ang ilan ay nagsimulang magduda kay Alona kahit pa nakikita nilang nagsusumikap pa rin siya sa lahat ng gawain. Sa bawat hakbang niya sa loob ng restaurant, ramdam niya ang mga matang nakatitig at mga bulungan na para bang sinusuri ang bawat kilos niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga plato, nilapitan siya ng isa sa mga kasama. "Alona, totoo ba na nililigawan ka na ni Monsieur Pierre? Nakita ka raw na kasama niya sa hotel kagabi." Napahinto siya at huminga ng malalim. "Hindi po totoo yun. Interpreter lang po ako. Wala pong ibang nangyayari." Ngunit kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi nawala ang inggit at duda ng ilan. Samantala, hindi nakaligtas kay Pierre ang malamig na trato ng ibang staff kay Alona. Isang gabi, matapos ang meeting, napansin niyang tila malungkot ang dalaga. "Alona, wes ineva pa?" tanong ni Pierre. "Ano ang problema?" Napailing lang siya. "Wala po, Monsieur. Siguro po, pagod lang ako." Ngunit hindi kumbinsido si Pierre. "Je sais quand quelque chose vous dérange. Vous pouvez me le dire." "Alam kong may gumugulo sa'yo. Maaaring mong sabihin sa akin." Nagtagal bago siya nakasagot. "May mga kasamahan po kasi ako na hindi masaya sa pag-angat ko. Akala nila ginagamit ko ngayon. Nahihirapan po akong harapin sila." Tahimik na nakinig si Pierre at pagkatapos ay marahang umiti. "Alona, écoutez-moi. Peu importe ce que les autres disent. Vous savez la vérité, et moi aussi. Ce qui compte, c'est que vous faites bien votre travail." "Alona, pakinggan mo ako. Wala nang halaga ang sinasabi ng iba. Alam mo ang totoo at alam ko rin. Ang mahalaga, ginagawa mo ng maayos ang iyong trabaho." Ngunit kahit gaano kaganda ang mga salitang iyon, hindi pa rin maalis ni Alona ang bigat ng pakiramdam. Dagdag pa rito, nagsimula ring magkaroon ng tensyon sa loob ng restaurant. Ang manager, na dati malamig lamang, ay nag-umpisang magbigay ng mas mabibigat na gawain kay Alona. "Alona, ikaw na rin ang maghugas ng lahat ng baso ngayon. At siguraduhin mong malinis lahat ng sahig bago ka umalis." Bagamat nakakapagod na ang trabaho niya bilang interpreter sa araw, tinatanggap pa rin ni Alona ang dagdag na pasanin. Hindi siya nagrereklamo, ngunit sa gabi, kapag nakauwi siya sa kanyang maliit na kwarto, madalas ay mapapaluha na lamang siya. "Bakit ganito?" tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang lumang diksyonaryo. "Ginagawa ko lang naman ang tama. Pero bakit parang mas lalo akong minamaliit ng iba?" Dumating pa ang panahon
ang mga dating kaibigan niyang waitress ay unti-unti nang lumayo sa kanya. Kapag siya'y lumalapot, nagiging malamig ang kanilang usapan. Kapag siya'y nakatalikod, ramdam niyang siya ang paksa ng kanilang bulungan. Ngunit sa lahat ng ito, pinili ni Alona na manatiling matatag. Lagi niyang inaalala ang mukha ng kanyang ina sa probinsya. Sa bawat padala niyang pera para sa gamot nito, nararamdaman niyang may kabuluhan ang lahat ng kanyang pagtitiis. Anak, huwag mong alalahanin ang sinasabi ng ibang tao. Minsang sabi ng kanyang ina sa tawag, basta alam mo sa puso mo na tama ang ginagawa mo, iyon lang ang importante. Napaluha si Alona habang nakikinig. Opo, inay, kakayanin ko po. Ngunit hindi doon natapos ang pagsubok. Dumating ang isang gabi na habang nagsisilbi si Alona, biglang sinigawan siya ng isang customer dahil sa maliit na pagkakamali. Natapunan niya ng kaunting tubig ang mesa habang naglalagay ng baso. Are you blind? Sigaw ng panyagang customer. Do you even know how to work properly? Napatulala ang lahat ng staff. Halos maluhama si Alona sa hiya, ngunit agad siyang yumuko. Pasensya na po, lilinisin ko agad. Ngunit bago pa siya makagalaw, tumayo si Pierre mula sa kabilang mesa. Excuse me, monsieur, wika niya sa French. Elle fait son travail avec dévouement. Montrez-lui du respect. Patawad, Ginoo. Inagawa niya ang trabaho niya ng may dedikasyon. Ipakita mo naman ang respeto sa kanya. Natahimik ang buong restaurant. Hindi makapaniwala ang lahat na mismong si Pierre ang pumagitna upang ipagtanggol si Alona. Nagpasalamat siya kay Pierre matapos ang insidente. Salamat po, monsieur. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin kung wala kayo. Ngumiti lang si Pierre. Vous n'êtes pas seul, Alona. Vous n'êtes pas seul. Hindi ka nag-iisa, Alona. Hindi ka nag-iisa. Sa gabing iyon, muling nakaramdam si Alona ng lakas. Kahit na maraming hadlang, alam niyang may taong nakakaunawa at handang tumindig para sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, batid niyang mas marami pang pagsubok ang darating at kailangan niyang maging mas matatag kaysa dati. Habang patuloy na nagiging abala si Alona sa kanyang bagong papel bilang interpreter at waitress, isang mabigat na balita ang dumating mula sa probinsya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa pantry, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapitbahay nila. Alona, wika ng matandang boses sa kabilang linya, ang nanay mo biglang bumagsak habang naglalakad papunta sa tindahan. Isinugod namin siya sa ospital. Mukhang malubha ang kalagayan. Nanlamig si Alona. Halos malaglag ang hawak niyang baso. Ano po? Paano nangyari? Kumusta po siya ngayon? Kinakailangan niya ng operasyon. Kailangan ng malaking halaga. Sagot ng matanda. Hindi ko sigurado kung hanggang kailan siya tatagal kung hindi agad magagamot. Napaupo si Alona sa gilid ng mesa. Halos mawalan ng lakas. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Ang supervisor na si Marivic, na noon ay nagmamasid, ay napailing lang at sinabing, kaya pala abala ka sa pagkikipaglapit kay Monsieur Pierre. Gusto mong may mapagkunan ng pera. Napahawak sa dibdib si Alona, sugatan ang loob sa pangungutya. Ngunit igit pa sa mga salita ng iba, ang iniisip niya ay kung paano makakahanap ng pera para sa operasyon ng kanyang ina. Kinagabihan, sa kanyang maliit na kwarto, halos hindi siya makatulog. Sa isip niya, kailangan kong kumilos. Kailangan kong maghanap ng paraan. Hindi ako pwedeng mawalan ng ina. Kinabukasan, nagpasiya siyang mangutang. Lumapit siya sa bangko, ngunit hindi siya pinautang dahil wala siyang sapat na kolateral. Sinubukan din niyang humingi ng tulong sa ilan niyang kakilala, ngunit wala ring sapat na pera ang mga ito. Dahil dito, nagdesisyon si Alona na magdoble kayod. Bukod sa trabaho sa restaurant at pagiging interpreter kay Pierre, nagsimulang tumanggap si Alona ng mga estudyanteng gustong matuto ng French. Gamit ang kanyang lumang diksyonaryo at kaunting librong dala pa mula sa probinsya, itinuro niya ang mga simpleng salita at pangungusap. Sa isang klase niya, tinanong siya ng isang estudyanteng babae, Miss Alona, bakit niyo po ginagawa ito kahit halatang pagod na kayo? Napangiti siya ng mapait. Para po sa nanay ko, gusto kong mabuhay siya. Lahat ay kaya kong gawin para sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap, kulang pa rin ang perang naiipon niya.
Sa tuwing natatanggap niya ang sweldo, diretso itong napapadala sa probinsya para sa gamot ng kanyang ina. Ngunit hindi sapat para sa operasyon. Dumating ang isang gabi na hindi na niya napigilang mapaiyak sa harap ng resto habang sinusulat ang mga order. Napansin siya ni Pierre at agad lumapit. "Alona, keski sa pas?" "Anong ya? Magkano?" "Isipin mo na lang na utang ito na walang interes. Maaari mo akong bayaran kapag kaya mo na." Nanlaki ang mga mata ni Alona. Hindi alam ang gagawin. Sa wakas napahagulgul siya. "Salamat po, Monsieur. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Pero pangako, babayaran ko po lahat." Sa tulong ng perang iyon, naisagawa ang operasyon ng kanyang ina. Habang nakahiga sa ospital, tinawagan siya nito. "Anak, mahina, ngunit masayang wika ng kanyang ina. Salamat, buhay pa ako dahil sa'yo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Napaiyak si Alona habang hawak ang telepono. "Inay, salamat po sa lakas na ibinibigay niya sa akin. Pangako, hindi ko kayo iiwan." Samantala, balik sa Maynila, nagsimula ang panibagong usap-usapan sa restaurant. Kita nyo na. Ginamit lang talaga ni Alona si Monsieur Pierre para sa pera. Bulong ni Marivic. Ngunit may mga empleyadong nagsimulang makakita ng kabutihan kay Alona. Hindi totoo yun. Ginawa niya lahat ng paraan bago siya lumapit kay Monsieur. At para sa nanay niya yon, hindi para sa sarili. Habang patuloy na humaharap si Alona sa mga panghuhusga, pinili niyang huwag nang magsalita. Ang mahalaga sa kanya ay ligtas na ang kanyang ina. Sa tuwing iniisip niya ang buhay ng kanyang ina, nagiging mas matibay siya sa lahat ng batikos. Sa mga araw na lumipas, mas lalo siyang nagsumikap sa trabaho. Bawat sali ng salita sa French, bawat pagdadala ng tray, bawat pagtuturo sa estudyante, lahat ay ginawa niya ng may buong puso. Dahil para sa kanya, bawat kilos ay hakbang palapit sa kanyang pangarap at sa pag-ahon ng kanilang pamilya. Pagkaraan ng operasyon ng kanyang ina, bumalik si Alona sa Maynila na may mas magaan na dibdib. Ngunit kasabay nito, dama rin niya ang bigat ng responsibilidad na kailangan niyang gampanan. Alam niyang hindi biro ang perang ipinahiram ni Pierre, kaya ipinangako niya sa sarili na babayaran niya ito sa anumang paraan. Isang gabi matapos ang isa na namang business meeting, nagpasya si Pierre na yayain si Alona magkape sa lobby ng hotel. Hindi karaniwan para kay Alona ang ganitong sitwasyon, kaya't medyo kabado siya. Ngunit pinilit niyang maging kalmado. "Alona," bungad ni Pierre habang hawak ang tasa ng kape. "I want you to know that I didn't help you because I expect anything in return." Napayuko si Alona. "Pero Monsieur, hindi po biro ang perang ipinahiram nyo. Baka isipin ng iba ginagamit ko kayo." Umiling si Pierre. "People will always talk. Mais ce n'est pas important. Hindi yun ang mahalaga. What matters is your mother is safe. That's what's important." Naluha si Alona sa mga salitang iyon. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito simpleng kilos ng isang mayaman para ipakitang mabuti siya. Ramdam niya ang sinseridad ni Pierre, isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan mula sa ibang tao. Samantala, sa restaurant, patuloy ang panghuhusga ng supervisor na si Marivic. Kaya siya tinutulungan ni Monsieur dahil marunong siyang magpa-cute. Gamit na gamit ang pagiging mahirap. Ngunit sa pagkakataong ito, may ilang empleyado na ang handang ipagtanggol si Alona. Hindi totoo yan, Marivic. Nakita ko mismo kung paano siya nagsusumikap magdoble kayod. Kung totoo yung sinasabi mo, sana noon pa siya humingi ng tulong kay Monsieur. Pero huli na, nang wala na siyang ibang choice. Napatigil si Marivic, ngunit sa kanyang puso, lalo siyang pinuno ng inggit. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang lumapit ang loob ni Pierre kay Alona. Madalas siyang magtanong tungkol sa buhay nito. "Tell me, Alona, what is your dream?" Nag-isip si Alona bago sumagot. "Pangarap ko po, Monsieur, na makapagtapos ng kolehiyo. Gusto ko pong maging guro o kaya translator para sa iba't ibang wika. Pero higit sa lahat, gusto kong maiahon ang nanay ko sa hirap." Natangiti si Pierre. "That's a beautiful dream, and I believe you will achieve it." Isang araw, matapos ang meeting, biglang dumating ang isang emergency sa restaurant.
May customer na nagalit dahil hindi na ibigay ang tamang order. Umiinit ang boses nito at muntik ng manakit ang staff. Walang naglakas loob na lumapit, maliban kay Alona. Pasensya na po sir, ako na po ang bahala rito. Wika niya habang nag-aalok ng kapalit na pagkain ng walang dagdag na bayad. Naging mahinahon ang customer at umalis nang hindi na nagagalit. Naging tahimik ang buong restaurant pagkatapos. Ang mga empleyado ay nakatingin kay Alona na may halo ng paghanga. Kung hindi siya ang lumapit, baka napahiya na tayo ng tuluyan, bulong ng isa. Sa gabing iyon, dumating muli si Pierre sa restaurant. Nang makita niya si Alona, agad siyang ngumiti. I heard what you did today. Très bien, Alona. Napakagaling, Alona. You saved not just the restaurant, but also its reputation. Bahagyang namula ang dalaga. Ginawa ko lang po ang tama. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti niyang nararamdaman na may kakaibang ugnayan na siyang nabubuo. Hindi ito tulad ng pakikipagkaibigan lamang. Hindi rin ito tulad ng simpleng utang na loob. Ito ay isang koneksyon na tila ba itinadhana ng pagkakataon. Isang linggo ang limipas, inimbitahan ni Pierre si Alona sa isang maliit na pagtitipon kasama ang kanyang mga business partners. Kinakabahan si Alona sa una, ngunit pinilit niyang sumama. Sa gitna ng eleganteng silid, pinakilala siya ni Pierre. This is Alona, my interpreter, and a very important person in my work. Namula si Alona sa hiya, ngunit hindi maikakaila ang saya sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi siya ipinakilala bilang isang simpleng waitress. Nakita niya ang mga mata ng mga tao na puno ng respeto. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin ang mga bulung-bulungan mula sa iba. May ilang nagsasabing ginagamit lamang ni Alona ang pagkakataon para umangat. Ngunit para kay Alona, wala nang mas mahalaga pa, kundi ang makita ang ina na unti-unting bumabalik ang lakas at ang makitang may kabuluhan ang kanyang pagsusumikap. Sa bawat tulong at kabutihan na ipinakita ni Pierre, mas lalo siyang nahikayat na huwag sumuko. Kahit pa maraming kontrabida sa paligid, alam niyang may isang tao na naniniwala sa kanya at iyon ay higit na sapat para ipagpatuloy niya ang laban. Sa paglipas ng mga linggo, lalong naging madalas ang pagkikita ni Alona at Pierre. Hindi na lamang ito dahil sa mga business meeting. Madalas na ring magpasyang manatili si Pierre sa restaurant upang kumain at doon ay nakakausap niya si Alona. Ang kanilang mga simpleng pag-uusap ay unti-unting nagiging mas personal, mas malalim at mas makahulugan. Alona. Tanong ni Pierre minsang sila ay sabay na nagkakape pagkatapos ng isang mahabang araw, what do you usually do when you're not working? Nag-isip siya sandali bago sumagot. Wala po akong masyadong oras para sa sarili, Monsieur. Kadalasan, nagbabasa ako ng libro. Lalo na po yung lumang diksyonaryo ng French na ibinigay sa akin noon. Minsan po, nagsusulat ako ng mga pangarap, mga bagay na gusto kong makamit. Napangiti si Pierre. That's beautiful. You write your dreams. In France, we believe that when you write something, it becomes more real. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa ilang segundo, tila ba huminto ang mundo. Agad namang ibinaling ni Alona ang kanyang tingin. Nangumula ang pisngi. Hindi siya sanay sa ganoong uri ng atensyon, lalo na mula sa isang taong gaya ni Pierre. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo ring nakikilala ni Pierre ang ugali at puso ni Alona. Natutunan niyang hindi ito mahilig sa mga bagay na marangya. Masaya na ito sa simpleng pagkain at mga maliliit na bagay na may kahulugan. Isang gabi nag-abot siya ng maliit na libro kay Pierre. Alona, what is this? Tanong niya. Mga tula po, sagot ni Alona, nahihiya. Sinusulat ko po minsan kapag hindi ko na kaya ang bigat ng pakiramdam para po maibsan ang lungkot. Binuklat ni Pierre ang isa sa mga pahina at binasa ng mahina. Sa dilim ng gabi, bituin ang gabay. Kahit mahirap, may liwanag pa ring hatid. Napangiti siya at tumingin kay Alona. You have a poet's heart. Doon nagsimulang makita ni Pierre na ang mundo ni Alona, bagamat malayo sa kanyang marangyang buhay, ay puno ng lalim at kulay. Samantala, si Alona naman ay unti-unting natututo mula kay Pierre. Ikinukwento nito ang mga karanasan sa iba't ibang bansa,
ang mga kulturang kanyang nasaksihan, ang mga taong kanyang nakilala, at ang mga negosyong kanyang naitayo. Sa Paris, wika ni Pierre, people walk for hours just to admire art in museums. But here, I see art in different forms, like the way you speak with passion, Alona. Hindi mapigilan ni Alona ang mapangiti. Hindi ko po alam kung may espesyal sa akin. Ang alam ko lang, gusto ko pong magbigay ng halaga sa bawat ginagawa ko. Ang kanilang ugnayan ay naging inspirasyon para sa isa't isa. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa kanila. Muling naging aktibo ang supervisor na si Maravik sa paghasik ng intriga. Hindi niyo ba nakikita? Paborito na si Alona. Baka bukas makalawa, siya na ang maging manager dito dahil kay Monsieur Pierre. Bulong niya sa mga kasamahan. Ngunit sa halip na maapektuhan, mas lalo lamang nakapagpatatag ang mga pangungutya. Nakikita ni Alona na mas mahalaga ang koneksyon at respeto na nabubuo sa pagitan nila ni Pierre kaysa sa anumang chismis na kumakalat. Isang gabi, matapos ang matagumpay na dinner meeting, inaya siya ni Pierre na maglakad sa paligid ng parking malapit sa hotel. Tahimik ang gabi at taning mga ilaw ng poste at huni ng kuliglig ang kanilang kasama. Alona, wika ni Pierre habang naglalakad sila, you've shown me a side of the Philippines I never knew. Not the business, not the money, but the people, you. Napatigil si Alona, hindi alam ang isasagot. Monsieur, ngunit pinutol siya ni Pierre. Please, call me Pierre when we are not in business. Napalunok si Alona at marahang tumango. Pierre, ang simplong tawag na iyon ay nagdala ng kakaibang damdamin sa kanilang dalawa. Sa gabing iyon, naging malinaw na hindi na lamang ito propesyonal na relasyon. May unti-unting nabubuong espesyal na ugnayan. Isang ugnayang hindi nila inaasahan, ngunit hindi rin nila kayang pigilan. Ngunit para kay Alona, may takot pa rin. Sa kanyang isipan, lagi niyang pinaaalala sa sarili. Huwag mong hayaang mahulog ang loob mo. Magkaiba kayo ng mundo. Ngunit ang puso, gaya ng dati, ay may sariling daan. Sa mga susunod pang araw, mas lalong tumibay ang kanilang koneksyon. At kahit gaano siya nagpipigil, ramdam ni Alona na nagsisimula ng mabago ang kanyang damdamin. Sa isang pag-uusap nila, nagbiro si Pierre. Maybe one day I will try living in the province with you to see how you grew up. Natawa si Alona. Hindi po kayo magtatagal doon. Wala pong luxury, wala pong mamahaling hotel. Ngunit numiti lang si Pierre. If it's with you, maybe it will be perfect. At sa unang pagkakataon, hindi na napigilan ni Alona ang mapaluha, hindi sa lungkot, kundi sa saya. Sa dami ng taong dumaan sa kanyang buhay, ngayon lang siya nakaramdam na may isang tao na nakikita ang kanyang tunay na halaga. Sa mga panahong, unti-unti nang lumalalim ang ugnayan ni na Alona at Pierre. Dumating ang isang taong magiging malaking hadlang sa kanilang dalawa. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at matagumpay na business dinner, biglang dumating sa Pilipinas si Clarice, ang dating kasintahan ni Pierre mula Paris. Maganda si Clarice sa paraang halos perpekto. Matangkad, mestiza, may matangos na ilong, at sanay sa mga magagarang bihis. Ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa at ang bawat salita ay may halong pangmamaliit sa ang mga taong mas mababa sa kanya. Sa unang pagkikita pa lamang nila ni Alona, ramdam na agad ng huli ang malamig at mapanghamak na tingin ng babae. Pierre, mon amour, je suis ici. Masiglang bati ni Clarice habang agad na yumakap kay Pierre sa harap ng lahat. Pierre, mahal ko, nandito na ako. Nabigla si Pierre at agad na kumala sa pagkakayakap nito. What are you doing here? Napangisi si Clarice. I couldn't let you stay too long in this country without me. I missed you. Sabay lingon kay Alona na nooy tahimik lamang. Et qui es? At sino naman ito? Medyo nag-alangan si Pierre, ngunit ipinakilala si Alona. This is Alona, my interpreter. Napataas ang kilay ni Clarice at mumisi. Interpreter? How convenient. Tono ay puno ng pang-uuyam. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang tensyon. Sa bawat pagkakataon na nakikita ni Clarice si Alona, sa tabi ni Pierre,
palagi nitong binabato ng mapanuyang salita ang dalaga. So, you're the famous waitress who suddenly speaks French? How charming! Wika ni Clarice minsang magkasama silang tatlo sa isang meeting. Hindi sumagot si Alona. Pinili niyang magpakumbaba. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang binabalewala siya ng babae. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging lantaran ang paninira ni Clarice. Sa tuwing may mga kausap na investors, sinisinit nito ang mga salita na tila nais ipakita na hindi profesional si Alona. Pierre, don't you think it's risky to rely on someone with no formal education in languages? Pulong niya minsan, habang nasa harap si Alona. Ngunit tumugon si Pierre ng malamig. Clarice, I trust Alona. She has proven herself many times. Ngunit hindi doon nagtapos ang pang-aapi ni Clarice. Nagsimula siyang makipaglapit sa supervisor na si Maravik, na noon pa man ay may inggit na kay Alona. Nag-usap sila ng palihim sa pantry ng restaurant. Kung gusto mong mawala siya, tutulungan kitang ipakita kay Pierre na hindi siya karapat-dapat, sabi ni Clarice habang nakataas ang kilay. Kung ganoon, magtulungan tayo. Sagot ni Maravik na may halong ngiti. Matagal ko nang gusto siyang mawala dito. Mula noon, naging mas mabigat ang sitwasyon para kay Alona. May mga pagkakataong sinasadya siyang ipahamak ng kanyang supervisor. Tulad ng minsang binigyan siya ng maling impormasyon tungkol sa oras ng isang meeting, dahilan para mahuli siya at mapahiya sa harap ng lahat. Je suis désolé, monsieur, paghingi niya ng paumanhin kay Pierre habang nagmamadaling pumasok sa silid. Akala ko po 10:00 ang simula. Ngunit sa kabila ng mga pagkakamaling iyon, pinili ni Pierre na huwag mawalan ng tiwala kay Alona. Alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit siya nahuhuli o nagkakamali. Isang gabi, matapos ang isang event, kinausap ni Clarice si Alona ng pribado. Listen, little waitress, wika niya sa malamig na tono. You will never belong to Pierre's world. He is mine, not yours. Sooner or later, he will realize that. Pinilit ni Alona na manatiling matatag kahit masakit ang bawat salita. Hindi ko po inaangkin si Pierre. Ang gusto ko lang ay magampanan ang tungkulin ko. Ngunit ngumisi lamang si Clarice. Keep telling yourself that. But deep down, I know you dream of more. And that's why you're dangerous. Habang palala ng palala ang sitwasyon, napansin ni Pierre na nagiging tahimik at mailap si Alona. Hindi na siya ganoon kabukas, gaya ng dati. Kahit sa kanilang mga pribadong pag-uusap, ramdam ni Pierre ang layo nito. Alona, qu'est-ce qui se passe? Why are you so distant lately? Tanong niya isang gabi habang sila'y nagkakape. Umiling si Alona. Wala po, monsieur, marami lang pong iniusip. Ngunit alam ni Pierre na hindi iyon ang buong katotohanan. Hindi niya man alam ang lahat, ramdam niyang may pumipigil kay Alona para muling maging malapit sa kanya. Samantala, si Clarice ay patuloy sa kanyang plano. Hindi siya titigil hanggat hindi tuluyang nawawala si Alona sa tabi ni Pierre. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging matindi ang kanyang galit at inggit. Sa mga gabing mag-isa si Alona, madalas niyang kausapin ang kanyang sarili. Kaya ko ba talagang manatili dito? O baka mas mabuti nang lumayo na lang? Ngunit sa kabila ng lahat, naaalala niya ang kanyang ina, ang pangarap niyang makatapos ng pag-aaral at ang inspirasyong ibinibigay ni Pierre. At sa puso niya, alam niyang hindi siya dapat sumuko, kahit na may isang kontrabida na handang gawin ang lahat upang wasakin ang kanyang kinabukasan. Lumipas ang mga araw na puno ng pang-aapi at paninira mula kay Clarice at Marivic. Kung dati ay puno ng sigla at kumpiyansa si Alona sa kanyang trabaho bilang interpreter at waitress, ngayon ay unti-unti siyang natatabunan ng takot at pagdududa sa sarili. Isang umaga, habang papunta siya sa meeting kasama si Pierre, pinigilan siya ni Marivic sa hallway. Alona, tingnan mo ang sarili mo. Kahit gaano ka kagaling sa French, hindi ka bagay kay Pierre. Isa ka lang probinsyana na nagkataong marunong ng wika niya. Hindi sumagot si Alona. Ngunit sa loob-loob niya ay tila tumusok ang mga salita sa kanyang puso. Ang dati pinapakinggan lang niya at ipinagwawalang bahala ay nagsimulang makuha ang kanyang atensyon. Sa meeting mismo, habang nagsasalin siya, bigla siyang nabulol. Monsieur Pierre, he said that,
Natigilan siya na patingin kay Pierre na may bahid ng pag-aalala sa mukha. Kahit nakabawi siya agad, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa kanyang isip, naririnig niya ang bulong ni Clarice mula sa nakaraang araw. You will never belong to Pierre's world. Pagkatapos ng meeting, tahimik lamang siyang nagligpit ng gamit. Lumapit si Pierre at mahina ang boses na nagtanong, Alona, are you all right? Napangiti siya ng pilit. Opo. Monsieur, pasensya na po kung nagkamali ako kanina. Ngumiti si Pierre at umiling. Everyone makes mistakes. Don't be too hard on yourself. Ngunit kahit anong sabihin ni Pierre, hindi niya matanggal ang bigat sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang mag-isa siya sa kanyang maliit na kwarto, inilabas niya ang lumang diksyonaryo ng French. Binuklat niya ito at nagsimulang magbasa, ngunit hindi na ganoon kadali ang mga salita. Ang dati malinaw at natural sa kanya ay biglang naging malabo. Siguro totoo ang sinasabi nila, bulong niya sa sarili. Hindi ako bagay sa mundo ni Pierre. Hindi ako sapat. Lumipas ang mga araw na tila mas lalo siyang lumalayo kay Pierre. Kapag magkasama sila, hindi na siya ganoon kabukas. Kapag tinatanong siya, madalas ay maikli na lang ang kanyang sagot. Alona, minsang sabi ni Pierre, habang naglalakad sila palabas ng opisina. Why do you seem so far from me lately? Did I do something wrong? Napayuko si Alona. Wala po, Monsieur. Siguro po, pagod lang ako. Ngunit alam niyang hindi iyon ang totoo. Ang totoo pinapaniwalaan na niya ang mga paninira ni Clarice at Marivic. Nagsisimula na siyang magduda kung may lugar ba talaga siya sa piling ng isang milyonaryo. Samantala, patuloy ang mga pang-aapi ni Clarice. Isang gabi sa isang pagtitipon, sinadya niyang lapitan si Alona. You look uncomfortable, bulong niya. That's because deep down, you know this is not your place. Sooner or later, Pierre will realize that you're not on the same level. Ramdam ni Alona ang pamamanhid ng kanyang katawan. Hindi siya nakasagot at agad na umalis upang umiwas sa gulo. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, patuloy na umuukit sa kanyang isipan ang bawat salita ni Clarice. Tumating pa ang pagkakataon na pati ang mga estudyanteng tinuturuan niya ng French ay nakapansin. Miss Alona, parang malungkot po kayo ngayon, wika ng isa. Napangiti siya ng mapait. May mga bagay lang akong iniisip. Pero huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Ngunit sa totoo, hindi na niya kayang itagos ang bigat. Sa bawat gabi, umiiyak siya ng palihim. Ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang ina ay biglang tila napakalayo. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Anak, bakit parang malungkot ka? Nararamdaman ko sa boses mo. Hindi napigilan ni Alona ang mapaluha. Inay, pakiramdam ko hindi ako sapat. Kahit anong gawin ko, parang mali pa rin sa paningin ng iba. Baka hindi talaga ako bagay sa mundo ni Pierre. Anak, sagot ng kanyang ina, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa tingin ng ibang tao. Hindi sila ang nagdesisyon kung sino ka. Ikaw lang. Ngunit kahit gaano kaganda ang mga salitang iyon, hindi pa rin niya lubusang maalis ang pagdududa. Sa sumunod na meeting, napansin ng lahat ang malamig na kilos ni Alona. Hindi siya kagaya ng dati na may kumpiyansa at tapang. Alona, are you okay? Tanong muli ni Pierre. Ngumiti siya ng mahina at tumango. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang lungkot at pag-aalinlangan. At sa puso ni Pierre, nagsimulang mabuo ang tanong. Ano ang nangyayari kay Alona? Bakit siya biglang nagbago? Ngunit para kay Alona, malinaw ang sagot. Unti-unti na niyang pinapaniwalaan ang sinasabi ng mga kontrabida sa paligid niya. At dahil dito, nawawala na ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Unti-unti ring nasisira ang espesyal na ugnayang nabuo sa kanila ni Pierre. Ilang linggo ring ramdam ni Pierre ang malamig na pagbabago kay Alona. Ang dating masigla at puno ng tiwala sa sarili ay tila biglang naging mailap, palaging nakayuko at bihirang ngumiti. Hindi niya ito hinayaan, kaya't isang gabi matapos ang meeting, minabuti niyang sundan si Alona palabas ng gusali. Alona, wait! Tawag ni Pierre.
Huminto ang dalaga, ngunit hindi agad lumingon. Tell me the truth. What is happening? Why are you pushing me away? Hindi agad nakasagot si Alona. Nangangilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi po ako bagay sa inyo, Monsieur. Sinasabi ng lahat na ginagamit ko lang kayo. At baka nga po totoo yon, baka iniisip niyo rin ganun ako. Lumapit si Pierre, mahigpit ang boses ngunit puno ng lambing. Non, that's not true. You are not using me. You are the most genuine person I've met here. Please, don't let their words poison you. Ngunit bago pa siya tuluyang makumbinsi, biglang lumapit si Clarice, na noon ay nakamasid pala mula sa malayo. Pierre, why waste your time? Sabi niya sa malamig na tono. She's just a waitress who happened to know French. She cannot stand beside you. You belong with me, not her. Nag-init ang dugo ni Pierre. Clarice, enough. Stop this. Ngunit tumawa lang si Clarice. You're blind. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong hindi matahimik ang isip ni Pierre. Alam niyang may mali kay Alona. Hindi na ito ang parehong dalagang puno ng sigla at kumpiyansa. Ang dating mga mata nitong kumikislap sa tuwing nagsasalita ng French ay tila napalitan ng lungkot at pagdududa. Kaya isang gabi, matapos ang isang mahaba at tensyonadong pulong kasama ang kanyang mga business partners, nagpasya si Pierre na kausapin si Clarice. Clarice, seryoso niyang sambit habang nakaupo sila sa lounge ng hotel. Tell me the truth. Have you been saying things to Alona? Nagkunwaring inosente si Clarice. What do you mean, Pierre? I only said what is obvious. She doesn't belong in your world. Biglang nagdilim ang mukha ni Pierre. That is not your decision to make. You don't get to destroy someone just because you are jealous. Jealous? Tumaas ang kilay ni Clarice. Yeah, I am only protecting you. She is a waitress, for heaven's sake. How can you even think she deserves to stand by your side? Mariing tumingin si Pierre kay Clarice. Enough. You're no longer part of my life. I don't want to see you again. Nagulat si Clarice. Hindi makapaniwala na naririnig niya inyon mula kay Pierre. Pierre, you cannot be serious. Pero tumayo si Pierre at matatag na tumalikod. Sa oras na iyon, tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan kay Clarice. Kinabukasan, agad na hinanap ni Pierre si Alona. Natagpuan niya ito sa pantry ng restaurant. Tahimik na nakaupo at nagbabasa ng kanyang lumang diksyonaryo. Nang makita siya ni Alona, agad itong tumayo, halatang nagulat. Pierre Monsieur, mabilis na wika ni Alona. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Lumapit si Pierre at tiningnan siya ng diretsyo. Alona, I need to talk to you. Please, let's go somewhere private. Nag-atubili si Alona, ngunit pumayag din. Dinala siya ni Pierre sa isang maliit na cafe malapit sa restaurant. Doon, magkatapat silang umupo. Tahimik sa paligid, tanging tibok ng kanilang puso ang tila maririnig. Alona, panimula ni Pierre, I know something is wrong. You've been distant. You've been doubting yourself. Tell me, what happened? Nangingilid ang luha ni Alona. Monsieur, hindi ko po alam kung kaya ko pa. Maraming nagsasabi na hindi ako bagay sa mundo ninyo. At baka totoo nga po iyon. Isa lang akong waitress. Hindi ako edukado gaya ng mga taong kasama ninyo. Wala akong kayamanan. Wala akong impluensya. Baka nagkakamali lang kayo sa pagtitiwala sa akin. Mahigpit ang tinig ni Pierre nang sumagot. No, Alona, you are wrong. It's not your background that matters to me. It's you, your heart, your sincerity, your intelligence. Don't let others decide your worth. Ngunit umiling si Alona. Pero si Clarice, she told me I will never belong to your world. Napakagat si Pierre sa labi at muling tumingin kay Alona. Clarice has been lying. She has been poisoning your mind because she wants me back. But I told her last night, it's over. She no longer has a place in my life. I chose to be honest with you, Alona. Napatitig si Alona kay Pierre. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. You? You told her that? Yes, matatag na sagot ni Pierre. Because the truth is, Alona, I don't care about wealth or status. What I care about is you. You've changed my life since the night you spoke French in that restaurant. From that moment, I knew you were different.
And every day since then, you've only proven that. Natahimik si Alona. Tumutulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito'y luha ng ginhawa at pag-asa. Pierre, mahina niyang wika. Hinawakan ni Pierre ang kanyang kamay, mainit at puno ng sinseridad. I am choosing you, Alona, and I hope you choose me too. Not as a businessman, not as a millionaire, but as a man who truly admires and respects you. Nanggininig ang boses ni Alona. Pierre, natatakot pa rin ako. Natatakot akong baka tama sila, na hindi ko talaga kaya. Ngunit hinugpitan ni Pierre ang kanyang hawak. Then let me be the one to prove them wrong. Together we can face everything. Don't let their words steal your dreams. Alona, choose what your heart truly wants. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng katahimikan. Ang gabi ay tila huminto, at ang lahat ng bigat sa dibdib ni Alona ay unti-unting gumaan. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala, ang sakit ng kahirapan, ang pagtutulingan nilang mag-ina, ang bawat pagod at luha na kanyang tiniis. At ngayon, narito ang isang taong handang tumindig sa tabi niya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumango. Pierre, pinipili ka rin po kayo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero alam ko po na totoo ang nararamdaman ko. At iyon ang mahalaga. Mumiti si Pierre, at sa unang pagkakataon, dama nilang pareho na walang makakabasag sa kanilang desisyon. Mula sa gabing iyon, tuluyan nang bumalik ang tiwala ni Alona sa sarili. Hindi ibig sabihin na nawala ang mga kontrabida sa paligid. Nandiyan pa rin ang panghuhusga at tsismis. Ngunit iba na ang kanyang pananaw. Alam niyang may taong naniniwala sa kanya, at iyon ang nabibigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang laban. At sa puso ni Pierre, malinaw na ang lahat, hindi siya nagkamali sa pagpili. Si Alona ang babaeng matagal na niyang hinahanap, ang babaeng tunay na makakapuno sa kulang na bahagi ng kanyang buhay. Mabilis lumipas ang mga taon, at dumating ang panahong natupad ni Alona ang isa sa pinakamalalaking pangarap niya, makapagtapos ng kolehiyo. Hindi man naging madali, tiniis niya ang mga puyat, hirap at pagsabay sa trabaho bilang interpreter ni Pierre. Ngunit dahil sa tulong at paniniwala ng milyonaryo, nakamit niya ang bagay na akala niya'y mananatili na lamang isang panaginip. Isang araw, suot ang simpleng iting na toga at hawak ang kanyang diploma. Lumakad si Alona sa entablado ng isang universidad sa Maynila. Halos mapuno ng luha ang kanyang mga mata habang pinapanakpakan siya ng mga kaklase, guro at higit sa lahat ng kanyang ina na nakaupo sa unahan ng auditorium. Inay, nakapagtapos na po ako. Bulong niya sa kanyang ina habang niyayakap ito pagkatapos ng seremonya. Para po ito sa inyo. Anak, tugon ng kanyang ina na nangingilid din ang mga luha. Ang lahat ng sakripisyo mo ay hindi nasayang. Ipinagmamalaki kita. Hindi rin nagpahuli si Pierre. Naroon siya, nakatayo sa gilid, nakangiti at marahang pumalakpak habang pinagmamasdan si Alona. Nang lapitan siya ng dalaga, nagbiro pa ito. Felicitasyon, Mademoiselle Alona. Congratulations, Miss Alona. Now you are not just my interpreter, but also a real professional. Napangiti si Alona at mahinhin siyang sumagot. Salamat, Pierre. Hindi ko po makakamit ito kung hindi niyo ako tinulungan. Pero higit sa lahat, salamat sa paniniwala sa akin. Simula noon, mas lumawak ang mundo ni Alona dahil sa kanyang husay sa wika. Tinanggap siya sa iba't ibang seminar at training na inorganisa ng mga banyagang kumpanya. Doon siya natuto pa ng iba't ibang wika, hindi lamang French, kundi pati Spanish at Italian. Sa kanyang pagbabalik, mas lalo siyang naging mahalagang bahagi ng negosyo ni Pierre. Madalas siyang ipadala sa mga international conferences upang kumatawan sa kumpanya. At sa bawat pagkakataon, hindi lamang niya dala ang pangalan ng negosyo, kundi pati ang kanyang personal na kwento ng pagsusumikap mula sa kahirapan. Miss Alona, tanong ng isang banyagang negosyante sa isang pagpupulong. How did you become so fluent in these languages despite your background? Mumiti si Alona
at buong tapang na sumagot, "Because I never stopped believing that education is for everyone. I learned French from a kind teacher in my barrio, and the rest came from determination. Poverty did not stop me from dreaming." Naging inspirasyon siya hindi lamang sa mga banyagang kausap, kundi lalo na sa mga Pilipinong nakakarinig ng kanyang kwento. Marami ang lumapot sa kanya upang humingi ng payo at inspirasyon. Sa baryo naman na kanyang pinagmulan, mabilis kumalat ang balita tungkol sa kanyang tagumpay. Ang dating mga kaklase na minsang nanghamak at nagtawanan sa kanya ay ngayon ay humahanga at sumusulat pa ng mga mensahe ng pagbati. "Alona, hindi ka na namin makikilala. Ang dating batang may luma at punit na libro, ngayon ay kilalang interpreter at businesswoman na." Biro ng isa niyang kababata. Ngunit hindi nagbago si Alona. Sa tuwing umuuwi siya sa kanilang baryo, dala pa rin niya ang parehong simpleng ngiti at kababaang loob. Madalas ay bumibisita siya sa mga paaralan upang hikayatin ang mga kabataan. "Mga bata," wika niya minsang inimbitahan sa isang klase, "huwag kayong susuko sa inyong pangarap. Kahit gaano kahirap ang buhay, may paraan para makaahon. Ang mahalaga ay may tapang at determinasyon kayo." Samantala, sa Maynila, mas lalo ring tumaas ang kanyang posisyon sa kumpanya ni Pierre. Mula interpreter, naging isa siyang consultant at kalaunan ay naging executive manager. Pinagkatiwalaan siya ng malalaking proyekto dahil sa kanyang husay at integridad. Ngunit higit pa sa lahat ng ito, hindi niya nakalimutang ibalik ang kabutihan sa kanyang pamilya. Nakapagpatayo siya ng bagong bahay para sa kanyang ina sa probinsya. Isang maluwag, matibay at maaliwalas na tahanan. Doon muling bumalik ang sigla ng kanyang ina, na ngayoy nakakapaglakad-lakad na sa bakuran at nag-aalaga ng mga halaman. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa bakuran ng bagong bahay, mahigpit na hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Alona. "Anak, lahat ng paghihirap mo nagbunga. Ngayon, nakikita ko na ang lahat ng pangarap mo ay unti-unti nang natutupad." Naluha si Alona at niyakap ang kanyang ina. "Inay, hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang inspirasyon ko sa lahat." At habang patuloy ang pag-ikot ng mundo, naging mas malinaw kay Alona ang kanyang misyon. Hindi lamang para sa kanyang sarili o sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng nangangarap na makaahon sa hirap. Siya ang patunay na walang imposible, basta't may sipag, iyaga at pusong handang lumaban. Matapos ang tagumpay ni Alona sa pagtatapos ng kolehiyo at ang kanyang pag-angat bilang isang profesional, dumating ang panibagong yugto sa kanyang buhay. Hindi na siya simpleng interpreter lamang ni Pierre, kundi isang katuwang sa mas malalaking plano. At higit pa rito, nagsimula na ring umusbong ang kanilang relasyon, hindi lang bilang magkasosyo, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan. Isang umaga, pinawag siya ni Pierre sa opisina nito. Habang nakaupo sila sa malaking mesa na puno ng mga dokumento, seryoso ang mukha ni Pierre. "Alona," panimula niya, "I've made a decision. I will stay here in the Philippines. This country is not just my mother's homeland, it has become mine too. And I want to build more here, with you by my side." Napatitig si Alona sa kanya. Halos hindi makapaniwala. "Pierre, sigurado po ba kayo? Ang dami ninyong oportunidad sa Paris. Baka mahirapan kayo dito." Ngumiti si Pierre at umiling. "Opportunities are nothing if my heart is not in it, and my heart is here." Naluha si Alona sa kanyang narinig. Hindi lamang siya ang pinili ni Pierre, kundi pati ang bansang mahal niya. At mula sa araw na iyon, tuluyan na ngang nagbago ang kanilang buhay. Magkasama nilang pinatatag ang negosyo. Nagbukas sila ng bagong kumpanya na hindi lamang nakatuon sa kita, kundi sa pagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Sa tulong ni Alona, nakahanap sila ng mga proyektong tumutulong sa maliliit na komunidad. Mga proyektong nagbibigay ng pag-asa at kabuhayan. "Pierre," sabi ni Alona minsang nag-inspeksyon sila sa isang bagong bukas na branch, "hindi lang po ito negosyo. Para sa akin,
Ito'y isang paraan para maipakita na kahit galing sa hirap, may pagkakataong mafaangat ang lahat. Tumango si Pierre at ngumiti. That's why I need you, Alona. You don't just see numbers, you see people. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo silang nakilala sa industriya. Tinawag silang power couple dahil sa kanilang kombinasyon ng talino, puso at dedikasyon. Hindi na lamang si Pierre ang tinitingala ng mga tao, kundi pati si Alona na ngayon ay kilala bilang isang profesional na may dangal at integridad. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, dumaan din sila sa mga hamon. May mga taong patuloy na hindi matanggap ang pag-angat ni Alona. May ilan negosyanteng nagdududa at nagbibintang na ginagamit lamang siya ni Pierre bilang palamuti. Ngunit hindi na ito pinansin ni Alona. Alam niyang ang pinakamahalaga ay ang tiwala nila sa isa't isa. Alona, tanong ni Pierre isang gabi habang sila'y kumakain sa simpleng hapunan. Does it bother you that people still talk behind our backs? Ngumiti si Alona at mahinahong sumagot, hindi na po. Kasi alam ko na hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanila. Ang mahalaga, nakikita ko po ang pagbabago sa buhay ng mga taong natutulungan natin. At higit sa lahat, nandito kayo. Sa mga panahong iyon, hindi lamang ang kanyang karera ang nagbago, kundi pati ang kanyang pagkatao. Ang dating mahiyain at laging nag-aalinlangan ay ngayon puno ng kumpiyansa at tapang. Naging mas matatag siya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga taong umaasa sa kanya. Samantala, sa kanilang baryo sa probinsya, labis ang tuwa ng kanyang ina. Kapag nakikita nito si Alona sa telebisyon o nababasa ang kanyang pangalan sa mga pahayagan, palaging sinasabi nito sa mga kapitbahay, "Anak ko yan. Ang anak kong dati inagtitinda lang ng kakanin, ngayon ay katuwang ng isang milyonaryo at kinikilala sa buong bansa." Ngunit para kay Alona, hindi siya kailanman nakalimot sa kanyang pinagmulan. Madalas siyang bumalik sa baryo upang magbigay ng scholarship sa mga kabataan at nagpatayo pa siya ng maliit na library kung saan maaaring magbasa at mag-aral ang mga batang walang kakayahang bumili ng libro. Isang araw, habang nakaupo siya sa loob ng library na iyon, napansin niya ang isang batang babae na hawak-hawak ang isang lumang diksyonaryo. Lumapit siya rito at nagtanong, "Bakit mo gustong mag-aral ng ibang wika?" Ngumiti ang bata at sumagot, "Gusto ko pong maging tulad niyo, Ate Alona. Gusto ko pong makaabot sa malayo." Naluha si Alona sa kanyang narinig. Nakita niya sa batang iyon ang kanyang dating sarili, punong pangarap at tapang, kahit walang sapat na kakayahan. At sa sandaling iyon, alam niyang tama ang landas na kanyang pinili. Sa piling ni Pierre at sa bagong yugto ng kanilang buhay, natutunan ni Alona na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o posisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magbigay inspirasyon, magbahagi ng pag-asa at manatiling totoo sa sarili. At habang magkahawak ang kanilang mga kamay ni Pierre, sabay na nakatanaw sa bukang liwayway ng kanilang panibagong proyekto. Dama nilang pareho na ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig at negosyo. Ito'y kwento ng tagbabagong nagmula sa tapang, sipag at paniniwala na kahit gaano kahirap ang simula, may magandang bukas na naghihintay. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na nakamit ni na Pierre at Alona, dumating din ang panahong sinubok ang kanilang tatag, hindi lang bilang magkasosyo sa negosyo, kundi bilang magkasama sa buhay. Isang pandaigdigang krisis ang lumaganap na nakaapekto sa maraming kumpanya. Bumagsak ang ekonomiya, nagmahal ang mga bilihin, at halos lahat ng negosyo ay nakaranas ng pagkalugi. Hindi rin nakaligtas ang kumpanya ni na Pierre at Alona. Isang gabi, habang nakaupo sila sa kanilang opisina, inilatag ng finance manager ang masamang balita. "Sir, ma'am," mahina nitong sabi, "malaki po ang lugi ng kumpanya nitong huling 3 buwan. Kung hindi tayo makakahanap ng bagong estratehiya, baka mapilitang magsara ang ilan sa ating mga branch." Natahimik ang silid. Ang mga empleyado na dating puno ng kumpiyansa ay ngayon ay halos mawalan ng pag-asa. Tumalikod ang ilan upang hindi makita ang luha sa kanilang mga mata. Tumingin si Pierre kay Alona at baka sa kanyang mukha ang bigat ng sitwasyon. "Alona," bulong niya, "what do we do now?"
Huminga ng malalim si Alona at tumayo. Tiningnan niya ang lahat ng empleyado sa silid at nagsalita ng buong tapang. Hindi tayo susuko. Alam kong mahirap ang sitwasyon ngayon, pero hindi tayo basta-basta magpatatinag. Nandito tayo hindi lamang para kumita, kundi para magbigay ng trabaho at pag-asa sa marami. At hindi natin sila pwedeng pabayaan. Muling bumaling siya kay Pierre. Kailangan nating mag-isip ng bagong paraan. Hindi pwedeng umasa lang tayo sa dating sistema. Gagamitin natin ang mga natutunan natin mula sa hirap ng buhay. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na natulog si Alona. Gumawa siya ng mga plano at estratehiya na magpapatibay sa negosyo. Isa sa mga ideya niya